magsulit at bibitin. All-around entertainment. Galing, di ba? Gaya ng sustansyang bibitin for kids. Nutrilin. All-around ang galing sa sustansyang bibitin. Unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Summer is officially here, kaya ready na ba ang inyong mga bus o plane tickets? Naku, ang Dream Resort nyo, na-i-book nyo na ba? Well, bukod po sa pag-e-enjoy, alamin din natin kung ano nga ba ang pananagutan nila kung sakaling may masamang mangyari during our trip or vacation. Yan ang papaliwanag sa atin ni Attorney Gabby Concepcion, ang ating kapuso sa batas. Good morning, Attorney! Good morning din sa'yo, Lynn. Ito, very interesting and very timely ang topic natin. Unahin natin muna sa mga bus, eroplano at barko. Ano ba ang pananagutan nila sa kanilang mga pasahero? Well, yung mga eroplano, bus, barko sa ilalim ng Article 1755 of the Civil Code, ang tawag po natin sila ay mga common carrier na may malaking responsibilidad na kayo ay dalhin sa inyong pupuntahan. So pag kayo ay bumili ng ticket, nagkakaroon ng isang kontrata at ang kontrata, ang tawag dyan, ay isang contract of carriage and merong obligasyon ang common carrier na dalhin kayo at ang mga maleta ninyo sa inyong napagkasundo ang destinasyon. Pag hindi kayo umabot sa pupuntahan ninyo nang ayon sa napag-usapan, either delayed ang flight or kay Aurora nasaktan kayo, di ba? Yes. Dahil nagkaroon ng aksidente. May liabilidad as a general rule ang common carrier dahil nagkakaroon ng breach of contract nung contract of carriage. May liabilidad din kung ang dahilan ay dahil sa kulang sa pag-iingat ang common carrier. Halimbawa, may sira ang eroplano o yung bus na sana ay maiiwasan kung mas naging maingat sila sa pagsiservisyo sa mga sasakyan nila. Naku, marami nangyayaring ganyan. Pero So yung mga nawalan ng brake, nawalan ng natanggal yung gulong, walang generally, Oo. maiiwasan yan kung nagro-routine checks Exactly. sila. Yes. Pero paano naman kung hindi kasalanan, kaya airline company specifically, yung delay, gaya ng kung may bagyo o pagputok ng bulkan, na sana huwag mangyari. Madaan ba sila liable sa ba sila sa taal? taal, no? Di ba? Pero liable ba sila kung gano'n? Well, nag-iiba ang sitwasyon kung ang dahilan ng delay or cancellation ay dahil sa isang tinatawag natin na fortuitous event or force majeure. Ibig sabihin, ready na sana yung eroplano na lumipad. Pero hindi sila makalipad dahil sa isang pangyayari na talagang beyond their control, na kahit na gaano sila nag-ingat, hindi maiwasan. Katulad nga, kung yung weather conditions prevent it, or katulad dati sa airport, nasira yung navigational system sa airport natin. Kahit na anong gawin nila, hindi nila kasalanan. Not their fault. Paano naman kung pagdating mo sa hotel o resort na nabook mo na, biglang sabihin nila sa'yo, uy, wala kang reservation. I'm sorry. Parang naghahanap talaga sila ng away. Lalo po si Lynn ang hindi nyo. Hindi pwede. Di ba? Okay. Pero what Ang will biglang happen? sinabihan nyo na, I'm sorry, it's not in our computer. Tapos may hawak kang print out, di ba? Or resibo. I'll call Attorney Gabby. Of course, aawayin ko para sa'yo. Kasi if anything I hate, it's bad service. di ba? Exactly. Huwag na kayong maging service company kung ayaw nyo magbigay ng magandang serbisyo. Parang ganun din yun, di ba? Kung meron kayong, lalo na kung may pinanghahawakan kayong katibayan na confirmed ang inyong stay, lalo na ngayon na uso na yung nagbubook sa internet, di ba? Always print out a copy. Yes. Kasi nga, ito ay isang tinatawag nating perfected contract. At kung hindi nila magampanan ng kanilang mga pananagutan for that contract, dapat ay gumawa sila ng paraan para maibsan naman ang inconvenience at discomfort ninyo. Dapat hanapan kayo. For example, talagang either they really make an effort to book you at that place, or dapat siguro as an alternative, di ba? Sila na ang maghanap ng matutuluyan at sila na dapat ang bahala doon kung nagbayad na kayo. At kung sobra naman sila naging pabaya, yung medyo bastos. Kuminsan kasi, di ba? Medyo bastos pa sila in dealing with the customer. Nagkamali na sila, nagbabastos pa sila. Baka maging liable sila for other damages. Kasi kung talagang pabaya sila in cases of bad faith, baka ma-entitled pa kayo to moral damages. Wow. And especially if you're treated badly, may pamambastos, may pagpapahiya, baka may damages pa yan para ma-vindicate naman ang karapatan ninyo, di ba? At ang discomfort at inconvenience. Kung next time it happens to me, I will call you attorney. Pero Pag may karapatan, dapat talaga, yung ba't in a nice way, di ba? Yes, Stand your walang ground batusan. and insist. Huwag yung Yes. porkit sinabi sa inyong, kung minsan kasi dinadaan sa takot, huwag, di ba?
Pero syempre responsibilidad na rin ng mananakay. Tayo, yung mga sumasakay o kaya pupunta sa mga resort, i-double check nyo yung date, i-double check nyo Double yung check, booking nyo. magkaroon ng kopya ng kontrata or yung print out. Kasi baka mali yung date na nilagay nyo. Hindi talaga kasalanan ng resort yun, di ba? Ayan, sana'y marami po kayo napulot na impormasyong legal sa diskusyon natin. Ngayon magbabakasyon kayo. Good luck po sa inyong lahat. Maraming salamat, Attorney Gabby. Maraming salamat din and happy summer to everybody. Happy summer to everybody. Ngayon mga kapuso, unang balita na po tayo. Ang mga unang balita sa umagang ito. Kasunod ng pagdedeklara ng Crisis Level 7 sa Fukushima Daiichi Nuclear Plant, Philippine Embassy sa Japan sa pilitan ng ililikas ang mga Pilipino na nasa 50-kilometer radius ng planta. NCRPO, isinailalim na sa full alert bilang paghahanda sa Semana Santa. Mga magsasaka at mangingisda, bibigyan na rin ng fuel subsidy sa gitna ng walang patid na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Epekto ng OP